yan. Ilang taon ka na, Noy? 34? May asawa? Ilan? Isa lang. Ilan yung anak mo? Dalawa, sir. Girlfriend? Wala, sir. Asawa. Hindi nga. Baka naman hindi ka umamin kasi nakabidyo tayo. Wala po, stick to one tayo, sir. Ha? Hindi nga. Alam ba ng asawa mo yon? Sige nga, shoutout mo yung asawa mo. Pangalan nun? Shoutout ko yung misis ko. Lakasan mo eh. Parang nahiya ka eh. Sige nga, lakasan mo. Shoutout ko po yung asawa ko. Ngayon, nagdalaba. Andito ba, interview ako na ni sir. O, anong pangalan ng asawa mo? Dapat pangalanan mo. Anong pangalan ng asawa mo? Lensley po, Lensley Mahusay. Ma'am Lensley Mahusay, nandito ngayon si Sir Gunting Dinis ha. O, ikaw daw. Totoo, ikaw daw yung asawa niya, sabi niya eh. Ma'am Lensley, tama ba? Mahusay. O yun, swerte mo ma'am kasi ikaw lang daw yung asawa niya, hindi joke lang. So, yun ha, sigurado ka dyan. Ilan yung anak mo ulit? Dalawa, sir. Dalawa yung anak mo nag-aaral. Grade 1, sir. Tsaka preschool pa lang po, sir. Grade 1 sa preschool. Saan ka nakatira? Sa Balot, sir. Sa? Balot Tundo. Saan yun? Sa may... Sa Tondo. Matagal ka na doon? Wala na rin, sir. Mga 7 years na may... Sabi na magulo sa Tondo, totoo ba yun? Hindi, may area naman, sir. Tsaka may area din naman gatahin, sir. So paano yan? Pag nandito ka, okay ba sa'yo? Malayo? Ako lang naman, sir. Hindi nga. Malilit ka pagpasok dito, hindi? Ano was ko ba? Sibit to sibit. Kaya, sir. 6:30 dapat nandito ka na. Kaya yung dati din sa mga Kaya? Ano yung dati mong dinutihan? bago ko napunta lang yung tipong sa sir, nag-mall din ako, sir. Anong mall? Divisoria Mall. Ikaw ata sumitaw sa akin doon nung pumunta kami doon sa Divisoria Mall eh. Namumukhaan kita eh. Tagal na ako, sir, doon eh. Matagal? Ikaw yun eh. 2000, Pwede mo ba ako natandaan? Parang ikaw sumita sa akin eh. 2000 ano ba yun? 2016. Yun nga, 2016 nga. Parang ikaw sumita sa akin doon eh. Nag-aaral na ako sa perimeter, sir. Madalas ako sa ano, sir. Sa? Internal po, sir. Ayun nga, sa loob nga yun. Sa loob na. Hindi, ilang taon ka na security guard, Noy? Ano, sir? 7 years na siguro, sir. 7 years na. So ano yung mga nadyutihan mo bukod sa mall? Ano, sir? Antics, sir. Mga bus station. Mall. Campus, sir. Bakit ka umalis? Nagkaroon kasi ng rotation, sir, eh. Petition? Tapos? Punta ako sa maliit na branch, sir. Hmm. Yung maliit na branch, sir. Walang sa maliit linggo, tapos sa holiday. Sarado yung bangko. Kaya yung araw na pasok, sir, pumapatak lang ng 10 days, pag may holiday, 9 days, ganito, sir. Nangungupahan ka ba? Sir, nag-upan. Magkano? 5. Magkano sinisweldo mo? Sa akin yung namin nila sa itong branch, sir. Pinasahod na ako ng hanggang, sir, 8 hours yun. 8 hours duty. 12, sir. 8 hours? Anong bangko? Ito pang, sir. Metrobank? Oh? Bakit ikaw umalis dahil dyan sa sweldo? Issue. Magkano ba yung 12 hours mo? Sa Luyan, sir. 12 hours namin pag sa araw. Sa amin, tapos ang ngayon yata, sir. O di pa rin lang, bakit ka umalis? Yun yung sir, sa rotation, sir. Punta ako sa amin, sir. Sa may maliit na branch, sir. Tapos, Lumayan pa ako sa Philippine Avenue, sir. Sobrang baba. Kasi sa dati ang nangyari ng rotation, sir. Ang post ko kasi sa tao sa hindi ko akalain sa mga rotation sa mga after 3 years na pass. 3 years na branch. ano natapos mo? Sir, nag-graduate na ako ng college, sir. Anong kurso? BSMA? Bakit di mo tinapos? Barkada? Anong klaseng pagbabarkada? Ano, babae? Inom? Ano yun? Inom, saka, ano yun? Babae? Inom? Inom lang? Inom lang? Inom lang.
So, inom lang naman pala eh. Natural naman yan yung inom. Eh, kaso sir, ano eh, yung magulang ko. Hindi yung totoo. Bukod sa inom, ano pa? Magiging honest ka na dapat, huwag ka na magsisinungaling. Ganun talaga, di ba? Yung issue sir, na ano, Anong bisyo yun? sugal, Kasi maraming bisyo. Anong klaseng bisyo yun? sugal, ano po sir, Anong klaseng mga sugal? Kasi pag sinabi mga sugal, plural yun. So marami dapat. Anong klaseng sugal yun? Nabiruan? yung manok sir, ano. Manok, ano pa? Sabong. Saka ano ba yun? O yun nga, sabong. Pangalawa, ano pa? Wala naman din ako sir. Sabi mo mga sugal. Kasi dapat marami kasi mga sugal eh. Diba, ano ba yung mga sugal meron? Diba, merong online sabong. Ano ba? Tungit. Diba? Antak, alam mo ba yung antak? Hindi. Alam ko. Karaktos? Ako. Pangamang sa mga. Yan, inano mo yan. Ano ba? Inuulit sir. Pagkada sir, nagpo sa Bataga, babayaran ng pag-aaral sir. Pero, So paano yan? Nagsisi ka ba? Hindi. nagsisi sir. Bakit? Kasi ano, natapos ko sir, di, maganda yung ano, Maganda yung mapupuntahan mo at yung kalagayan mo ngayon. So anong lesson learned doon sa ginawa niyo? ano sir, may nagpapaaral, parang po sa pag-aaral. Tapos, sana yan siguro mga Yan. Dapat pag pinapaaral ka, dapat samantalahin mo na may nagpapaaral sa'yo. Tama ba? Kasi swerte mo may nagpapaaral sa'yo. Ako lang nagpapaaral sa akin, alam na magulang ko yan, di ba? Oo, lang nagpapaaral sa akin. Ako yung nag-aaral sa sarili ko para makapagtapos ako. Di ba? Kaya swerte niyan, mga pinapaaral kayo. Bakit? Binibigyan kayo ng allowance ng mga magulang niyo para makapag-aaral kayo eh. Para sa kinabukasan niyo. Ngayon, yung lesson learned doon. Yan yung wag na wag mong ipamana sa mga anak mo kung ano-ano. Tama ba? Ang gagawin mo ngayon, since nandyan ka at pinagdaanan mo yun, lahat ng mga naging experience mo before na mga bad experiences, dapat itutuwid mo na ngayon yun dun sa mga anak mo. Para ano? Hindi sila magpapaliwaran. Para hindi nila maranasan yung naranasan mo. Di ba? So ang goal mo dapat dun sa buhay, makapagtapos sila. Huwag na huwag ka nilang gagayahin. Tama sir. Habang may mga magulang na nagpapaaral sa iyo, may mga magulang na kumakain para sa iyo para sa kinabukasan mo, samantalahin yung mga pagkakataon na yun. Kasi bihirang-bihira lang yun. Sa out of 10% na gusto makapagtapos, 2% doon yung hindi, 5% doon yung hindi nabigyan ng pagkakataon makapag-aral at isa ako din. Diba? Kaya swerte nyo, di ba? Nag-aaral ka, may allowance ka, boarding house, lahat, luho, di ba? Tama hindi. Tapos, nagbisyo ka. Kasi inisip mo, may pira yung mga magulang mo. Di ba? Mayroon kayong ganito, mayroon kayong ganyan. Wala kang iniisip. Kasi sarili lang yung ano mo eh. Sariling layaw mo lang yung iniisip mo. Hindi mo magulang mo. Ngayon, baka sabihin mo, Sir, bakit naman napunta tayo dyan? Akala ko ba yung serviso? Sa tingin mo bakit? Ano sir, kasi hindi naman malayo kung mangyari sa trabaho sa ginagawa. I-connect natin, simple lang. Alam mo kung bakit? Pinapaaral ka noon. Nagbulakbol ka. Ganon din sa trabaho. Pag nagtrabaho ka na dito, pag nagbubulakbol ka, anong mangyayari sa'yo? Tanggal ka sa trabaho. Sa pag-aaral, anong mangyayari sa'yo? Hindi mo nakuha yung gusto. So, ano kailangan natin? Okay sir. Tsaka ano? Commitment. Kasi pag minahal mo, pag nagkaroon ka na ng commitment sa trabaho, nandun na yung pagmamahal at malasakit mo sa trabaho. Nandun na rin yung pamilya mo, kasama na yung doon yung vice versa. Diba? So, meron ba sa'yo yan? Mga ganito kasi pagkakataon, kailangan mong i-connect yung mga pinagdaanan mo noon, tsaka yung ngayon. Na walang pinagkaiba nung nag-aaral ka na mayroong mga taong sumusuporta sa'yo, mga taong binigay yung katulong, gano'n din sa trabaho. Binigyan ka ng pagkakataon ng magulang mo para makapag-aral, para makapagtapos, para magawa or mabili mo yung lahat na gusto mo. Ganon din dito sa trabaho. Bibigyan ka namin ng pagkakataon para matanggap ka dito. Para mabigyan mo at matutusan mo yung pangangailangan ng pamilya mo. Pero, pag hindi mo masunod yung mga naituntunin dito, kagaya ng mga gusto mangyari ng mga magulang na para sa'yo, pag ikaw yung luminis,
Pasensya tayo. Diba? So, intindihan mo ba yung ibig kong sabihin? Alam ko naman na intindihan mo siguro yun ay, no? Opo, sir. Clear ba yun? Sir. Ibig sabihin, hatatakal na ito. Diba? Mapuputol yung pangarap mo. Kasi pag nagtatrabaho ka, meron kang pinupunjik eh. Pag nakapasok ako ulit ng trabaho, dapat ang una kong pildo, igagala ko yung mag-ina ko. Pupunta kami ng iske, pupunta kami ng ganito, bibili kami ng ganito. Next pildo, diba? Ito yung gagawin namin, ito, bibili naman kami ng ganito. Tama ba hindi? Pero, pag natanggal ka sa trabaho, lahat ba yun magagawa mo pa, hindi na? Sir, magagawa ko naman yun kasi mag-apply ako sa iba. Dito ang site ba ko ito patuloy? Mali. Bakit? Yung pangarap mo na yun, yung dito ka pumasok. Na yun yung gusto mong maituloy. Pero hindi mo nagawa. Bakit? Makangkaan ka eh. Tama ba? So ano yung reason doon sa binanggit ko? Kailangan mo sumunod. Since nandito ka, bilang magulang mo dito sa detachment, sumunod ka kung ano yung meron dito. Ngayon kung may plano kang sumuway, umalis ka na lang dito. No? Hindi na natin kailangan paglaanan pa ng panahon niya. Clear ba yun? Yun yung gusto ko mangyari. Yung gusto ko i-inject sa mind mo. Dito, tandaan mo, walang ibang mayabang dito. Walang ibang mahangin dito at walang ibang maangas dito kundi ako. Pero yung pagiging mahangin ko, yung pagiging maangas ko, yung pagiging mayabang ko, totoong tao ako, yung pinagmamayabang ko, yung pinagmamalaki ko. Kasi pag nagkamali ka sa akin, yayariin kita, walang pakialam sa'yo. Intindihan mo na yun? Wala akong pakialam kahit saan ka galing, gaano kalaki yung katawan mo, wala akong pakialam sa'yo. Bakit? Hindi yung katawan mo ang pinakatakutan ko at hindi yung pagkatao ang pinakatakutan ko. Yung pinakatakutan ko na madama yung mga kasama mo dito na matanggal dahil sa'yo. Maliwanag? Bakit? Yung mga yan, yung mga kaldero din yan. Tapos na dahil sa'yo, mawalan sila ng trabaho at mag-apply sila ulit. Sir, napakadali mag-apply. Oo, wala naman tayo. O, nung nag-apply ka, anong nangyari? Kagastos ka, hindi? Mag-i-import ka ng time, hindi? Diba? Mag-waste ka ng time mo para mag-apply ka ulit, para makapagtrabaho ka ulit, mag-OJT ka. Ang tama ba, hindi? Tapos ngayon, gagawa ka ng kalakuhan dito. Diba? Clear ba yun? Yun yung ibig kong sabihin. Wala akong pakialam kahit sino ka. Alam ng mga tao natin yan dito at alam, malalaman mo din yan pag tumagal ka rito. Ako wala akong pakialam kasi magkasamaan pero pag mali ka, yayariin kita. Pero tandaan mo lang personalan dito. Ano ba ibig kong sabihin? Pagkakalitan mo lang ako, sir, di pa personal. Walang personalan dito. Tandaan mo ha, iba yung nami-personal. Tsaka yung pinagalitan ka dahil nagkamali ka. Pag pinersonal kang ibig sabihin, galit ako sa'yo, personalin. Kailangan kita personalin. Di ba? Ikaw yung lagi kong bubumbahin. Pag sinabi naman, pinagsabihan ka o pinagalitan ka dahil sa pagkakamali mo, yung pagkakamali mo yung kailangan natin itama at kailangan mo tanggapin yun. Bilang detachment commander mo dito, kailangan kong gawin yun. Kasi ako yung detachment commander mo dito. Kailangan kitang itama. Ngayon kung ayaw mo patama, umalis ka na dito. Ganun nakakaplan ka rin. Gusto ba yun? Walang matapang dito. Wala tayo dito pantay-pantay. Walang Muslim, walang Kristiyano. Gusto ko lang mangyari, sumunod ka, dahil nag-apply ka ng trabaho, gusto mo trabaho, gawin mo yung trabaho mo. Sumunod ka sa mas nakakataas sa'yo. Alam mo, hindi mahirap gawin mo. Tama ba? Kung committed ka sa trabaho at gusto mo magtrabaho, sumunod ka. Ayos? Ngayon, isa pa. Dito, Noy, ang pinakaayaw ko sa lahat dito, yung sinasagot-sagot ako. No? Pag galit ako, manahimik ka na lang. Pagka sa tingin mong lumamig na ako, saka mo ako kausapin. Ayos ba yan? Pag pinagsabihan kita, ibig sabihin may problema sa'yo. Ako dito, simple lang. Unang bisis, kakausapin kita. Pangalawang bisis, kausapin ulit kita. Pero sa pangatlong bisis, babastusin na kita. Gusto mo ba yan? Ibig ko sabihin ganito. Unang bisis, dahil nagkamali ka, pagsabihan kita. Mag-usap tayo. Pangalawa, mag-usap ulit tayo. Pangatlo, sa permission, ilalabas ko na yung pangalan mo. At least alam mo. No? Hindi para ipahiya ka. Para sabihin sa lahat, na huwag niyong tularan yung mga nagawa niya kasi mali yun. Gusto mo ba yan? Ganun lang may kasimple na. Agree ka ba doon? May tanong ako sa'yo.
Kaya mo bang sumunod? Kaya po sir. Ha? Kaya sumunod? Okay. So, since kaya mo sumunod, ano ngayon sasabihin mo sa akin? Para bigyan mo ako ng dahilan para tanggapin ka. Ano po sir, Bigyan mo ako ng 3 rason lang. 3 rason na lang yung kailangan ko para tanggapin kita dito. susunod po ako sa sir, sa mga rules and regulation po dito sir. Tapos, gagawin ko yung best ko sir na Naka-video tayo, remember no yan? Susumbat ko sa iyo yan. gagawin ko po yung best ko sir na makakaya ko na yung gagawin. Gagawin ko po ng kasama natin dito sir para bilisin natin. Iwasan ko yung nagkaroon sir. Problema, kasama natin. Gagawin ko yung best ko sir na Okay, ito lagi mo tatandaan. Ang isang bagay na sasabihin ko sa iyo, kahit saan ka magpunta, kahit saan ka interview, ito yung pahuli. Diba? Pag tinanggap niyo ako, sir, tutulong ako sa detachment natin. Tutulungan ko yung kliyente natin. Diba? Tulungan ko yung agency natin. And vice versa, tinulungan yung kita. Hindi pwede ikaw lang yung tutulungan, mali yun. Okay? Ngayon, welcome dito sa team ni Abida Tower City. Rami siyempre pa-OTT na kita. Okay ba sa'yo yan? Kung okay sa'yo, mamayang gabi, duty ka na. Kung duty ka lang ng ilang oras lang, di na kita pa-OTT na matagal. Okay ba yun sa'yo? So mamayang gabi, willing ka na ba duty? Nagpaalam ka na ba sa asawa mo kay Linsley? ako sir, nanayin ko na rin. Ma'am Linsley, mahusay ha? Duty na ito mamayang gabi, baka mamaya hahanapin mo to. Huwag kang mag-alala, hindi mo wala to. Maliligaw lang. Hindi, joke lang. Joke lang yun. So ano, okay ba yan? Ha? So sige ha, inaasahan ko na ha. Inaasahan ko na magiging maganda yung sama natin dito. Sir, Diba? sa Basta lagi mong tandaan, walang ibang matapang dito, ako lang. Walang ibang mayabang dito, ako lang. Walang ibang mangas dito, ako lang. Ha? Meron tayo daw? Sige, tayo nga. Okay, do. Darap. 45 degree. Chest out. Stomach in. Kanan. Rub. Kanan. Rub. Tapos sa likod. Rub. Ugay kamay. Ha. Ba. Ha. Snappy, di ba? Naka-chest out, stomach in, tiger lock. Di ba? Okay? Congrats! Ha? Okay, OJT ka na ngayon. Ha? Ha?